Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang hindi pagkakaintindihan ay karaniwan sa magkasintahan. Minsan kasi may mga bagay talaga na hindi agad na pagkakasunduan ng isang magkarelasyon. Pero kung may isang babaeng natagpuang patay at nalaman na nakaaway niya ang kanyang boyfriend, pwede na ba itong maging basihan para ituring siyang suspect? Yan ang kwento ng isang babae sa ating storya ngayon. Ang babae ay kinilalan si Angie Lotz o Irene, 22 years old. Siya ay ipinanganak ng March 9, 1983 sa parte ng South Africa na hindi magulo. Si Irene ay nag-iisang anak ni John at Juanita, o Nita. Si John ay isang professor ng radiology sa isang universidad, samantang psychotherapist naman si Nita. Maituturing ang pamilya ni Lotz na mayaman at nakaaangat sa buhay. Matagal na sinubukan ni John at Nita na magkaroon ng anak at umabot ng 10 taon bago nabuntis si Nita. Kaya nga nang isinilang si Irene, tumigil na sa pagtatrabaho si Nita para matutukan niya ang pag-aalaga niya sa kanyang anak. Masaya at kontento na si Nita kay Irene dahil para sa kanilang mag-asawa, hindi na nila kailangan pa ng isa pang anak. Ayon pa nga kay John, pinagpala sila ng Diyos dahil ibinigay sa kanilang mag-asawa si Irene. Habang lumalaki si Irene, buong puso siyang minahal ng kanyang mga magulang. Lahat ng kanyang luho at pangangailangan ay ibinigay ng mga ito. Christian family si Irene at palagi silang dumadalo sa mga proyekto ng kanilang simbahan. Lumaking matalinong babae si Irene at tumutugtog siya ng mga instrumento. Magaling ding kumanta si Irene kaya napasama pa nga siya sa isang choir. Kumuha ng kursong actuarial science si Irene nang pumasok siya sa pinakasikat na university sa South Africa. Tulad ng kanyang mga magulang, mataas ang pangarap ni Irene. Kaya nang matapos niya ang college ay nag-aral siya ng mathematical statistics. November 2004 nang makilala ni Irene ang lalaki na si Fred van der Veer. Si Fred ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Siya ay bunso sa 3 magkakapatid at ang negosyo nila ay farming. Katatapos lang ni Fred ng kanyang bachelor's degree at siya ay nagtatrabaho sa isang insurance company. Katulad ni Irene, matalino din si Fred at mataas ang kanyang pangarap. Mahilig din si Fred sa mga sports. Si Fred ay tall, dark, and handsome. Kaya naman nakuha niya agad ang atensyon ni Irene. Nagsimulang mag-date ang dalawa at hindi nagtagal ay naging magkarelasyon. Inaprubahan naman ng mga magulang ni Irene ang relasyon ng kanilang anak kay Fred. Bukod doon, minahal din nila si Fred at itinuring itong bilang bagong kasapi ng kanilang pamilya. Ang pamilya naman ni Fred ay parte ng simbahan na His People's Church. Ang simbahan na ito ay may malakas na paniniwala kung paano dapat manamit ang isang babae. Bukod doon, mariin ding kinokondena ng kanilang simbahan ang public display of affection para sa mga magkarelasyon. Kaya nang nagsimula ang relasyon ni Irene, gusto ni Fred na hindi sila madalas magkita dahil iniisip niya na baka matukso siya at may mangyari sa kanila ni Irene. Naniniwala kasi si Fred na strikto ang simbahan tungkol sa pagiging sagrado ng seremonya ng kasal. February 2005, lumipat si Irene sa apartment na Shiraz. Ang Shiraz ay isang high-end apartment na may automatic gate at mataas ang seguridad. Under construction pa noon ang iba pang mga unit sa complex na ito at halos kalahati pa lang ang natatapos. 30 minutes na biyahe lang din ito mula sa bahay ng mga magulang ni Irene kaya madalas pa rin siyang nakakabisita sa kanila. Close na close si Irene sa kanyang nanay kaya araw-araw niya itong tinatawagan.
Sila ay nagkakamustahan at kinikwento lahat ni Irene sa kanyang nanay ang nangyayari sa kanyang pag-aaral. Si Irene ang tipo ng babae na sa bahay at school lang nagpupunta dahil alam niya na delikado ang South Africa. Magkaiba ang naging pagpapalaki kay Irene at Fred. Kaya madalas itong pagsimula ng away ng magkasintahan. Konserbatibo kasi si Fred at ayaw niyang nagsusot sa Irene ng mga damit na tulad ng sleeveless. Naging possessive si Fred kay Irene. Mahal naman ni Irene si Fred kaya iniintindi niya na lang ang boyfriend. Sinabi pa nga ni Irene kay Fred na siya ang lalaking gusto niyang pakasalan. Katagalan, dumalas ang alitan ni Fred at Irene dahil tila nagdududa si Fred sa kanyang girlfriend. Laging sinasabi ni Fred na parang hindi naman talaga siya mahal ni Irene at parang nakukulangan siya sa dedikasyon nito sa kanilang relasyon. At hindi naging masaya si Irene sa pagiging controlling ng kanyang boyfriend. March 11, 2005, umuwi si Irene sa bahay ng kanyang mga magulang at sila ay nagbonding. Nang sumunod na araw, pumunta si Fred sa bahay ni Nita para sunduin si Irene. Masaya naman nagpaalam si Nita sa kanyang anak. Subalit lingid sa kanyang kalaman, yun na pala ang huling beses na makikita ang kanyang kaisa-isang anak. March 16, 2005, nang umagang iyon, kumakain si Fred at Irene ng agahan. Bigla na lang silang nag-away. Napansin din na Irene na tila masama ang timpla ni Fred at masungit. Tinanong umano ni Irene si Fred kung tungkol ba sa kanilang relasyon kaya siya nagkakaganon. Sumagot naman si Fred na hindi. Ipinaliwanag ni Fred na nag-away sila ng kanyang kapatid kaya hindi maayos ang kanyang mood. Pero hindi naniniwala si Irene at bigla na lang itong umiyak. Tinanong din ni Irene si Fred kung mahal pa ba siya ng lalaki. Sumagot naman si Fred at sinigurado na mahal niya si Irene. Tinanong naman ni Fred ang dalaga kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Pero hindi naman sumagot pa si Irene kay Fred. Hanggang sa umalis na si Fred dahil kailangan na niyang magtrabaho. Si Irene naman ay palabas na ng kanyang apartment para pumasok sa eskwelahan. Nang masalubong niya ang contractor na kausap niya dahil may ipapagawa siyang tiles na sira. Nagmamadali naman si Irene kaya sinabihan na lang niya ang mga lalaki na bumalik na lang mamaya. Nang siya ay nasa university, nagkita sina Irene at Fred sandali. Sumunod ay nakipagkita si Irene sa kanyang kaibigan na si William. Sila ay kumain sa labas at nasabi ni Irene na tingin niya ay makikipaghiwalay na siya kay Fred. Halos puno na kasi ng away ang 5 buwan nilang relasyon ayon kay Irene. Bandang 1:50 ng hapon nang makabalik si Irene sa kanyang apartment. Doon ay pinapasok na niya ang mga lalaking gagawa ng kanyang tiles. Nang maayos na ang mga tiles, umalis na ang mga lalaki at nakita mismo ni Irene na nilock ng mga lalaki ang gate ng complex. Sinabi ni Irene ito sa kanyang nanay na ng mga oras na iyon ay kausap niya sa telepono. 1:30 ng hapon, nag-text si Irene kay Fred. Sa text, sinabi ni Irene na tapos nang ayusin ang tiles at masaya ang naging pagkikita naman ng kanyang kaibigang si William. 2:55 ng hapon, nakita sa CCTV na bumili si Irene ng isang magazine, bumili ng burger at nagrenta ng isang DVD. Matapos nito ay umuwi na si Irene sa kanyang apartment. Ang pagkatuklas. Gabi ng March 16, 2005, habang siya ay pauwi na, tinatawagan ni Fred si Irene pero hindi ito sumasagot. Ilang beses din niyang tinext ang kanyang girlfriend pero ni isang beses ay hindi ito nagreply. Tinawagan ni Fred si Nita para tanungin kung alam ba niya kung nasaan si Irene. Ayon naman kay Nita, tanghali niya na huling nakausap si Irene at posibleng naka-off ang cellphone nito dahil siya ay nag-aaral. Sinabi ni Fred kay Nita na pupunta siya sa kanilang bahay para kunin ang extrang susi sa apartment ni Irene.
Nang sa gayon ay makapasok siya sa loob ng unit ni Irene at ma-check ang lagay ng kanyang girlfriend. Tinawagan din ni Fred ang roommate at katrabaho niya na pangalanan na lang nating Eric. Binili na ni Fred si Eric na i-check niya ang unit ni Irene kung andun ito. Bandang 10:30 ng gabi, pumunta si Eric sa apartment ni Irene. Nakita niyang bukas ang pinto kaya agad naman siyang nakapasok. Laking gulat niya na makita niya si Irene na duguan at mukha nang walang buhay. Dahil sa takot, tumakbo palabas si Eric at agad tumawag ng ambulansya at mga pulis. Tinawagan din ni Eric si Fred para sabihin ang nangyari kay Irene. Sa kasamang palad, hindi na nailigtas pa ng mga ambulansya si Irene at agad tong binawian ng buhay. Labis na nalungkot si Nanita at John sa pagkawala ng kaisa-isa nilang anak. Halos magunaw ang kanilang mundo dahil sa nangyari kay Irene. Labis naman ang panlulumo ni Fred at hindi matigil ang kanyang pag-iyak nang malaman na pumanaw na ang kanyang girlfriend. Sa pagdaan ng mga araw, sa dating kwarto ni Irene sa bahay ng mga magulang ito, natulog si Fred habang sinasariwa ang mga alaala ni Irene. March 22, 2005, inahatid na sa huling hantungan si Irene. Ang pamilya at nakakakilala kay Irene ay inalala kung gaano kabait na tao ang dalaga. Ang investigasyon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, lumabas na naghugas pa ng kamay ang sospek sa lababo ni Irene. Isang tuwalya din ang nakita nila na may bakas na mga dugo. Isang bakas din ng sapatos ang nakita sa banyo ni Irene. Nakuha din ng mga pulis ang isang fingerprint sa lagayan ng DVD na nasa lamesa ni Irene. Agad naman nilang dinala ito para ipatest ang DNA. Isang magazine din ang nasa paanan ni Irene nang siya ay datnan ng mga pulis. Napansin din nila na walang bakas na puwersahang binuksan ang pinto o bintana ng apartment ni Irene. Ang nawawala lang sa bahay ni Irene ay isang patalim at remote sa gate. Ibig sabihin, hindi pagnanakaw ang motibo sa krimen. May gate ang complex kaya imposibleng estranghero ang pumatay sa kanya. Doon na naisip ng mga pulis na ang gumawa nung kay Irene ay posibleng kakilala niya at malaki ang posibilidad na si Irene pa mismo ang nagpapasok sa suspect sa kanyang unit. Sa tindi ng mga tinamo ni Irene na pinsala, naniniwala ang mga pulis na personal na galit ang motibo ng gumawa nun sa kanya. Nalaman din nila na ng araw na namatay si Irene ay pansamantalang pinutol ang kuryente sa apartment complex habang nag-install ng mga exhaust fan ang mga electrician. May mga construction workers din ng araw na iyon dahil ginagawa nila ang ibang unit. Sa hindi malamang dahilan, hindi kinunan ng pahayag ng mga pulis ang mga construction workers na ito. Base sa autopsy report, si Irene ay inatake ng isang matigas na bagay at saka siya pinagsasaksak na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Hiningi naman ng mga pulis ang panig ni John at Nita sa krimen. Ayon sa kanila, wala silang maisip na taong gagawa noon kay Irene sapagkat wala naman itong kaaway. Sumunod na inimbestigahan ang mga taong malapit sa buhay ni Irene, lalo na ang mga lalaking naging kanyang karelasyon. Lahat sila ay may mga kanya-kanyang alibay. Kinausap din ng mga pulis ang kaibigan ni Irene na si William na kasama niyang nag-lunch ng araw ng krimen. Ayon kay William, matapos nilang magkita ni Irene ay umuwi na ito at pumasok naman siya sa kanyang klase. Ayon naman sa nakakita ng labi ni Irene na si Eric, nasa bahay lang siya buong araw at may mga witnesses na nagpapatotoo nito. Huling pinuntahan ng mga pulis ang boyfriend ni Irene na si Fred. Malakas ang alibay ni Fred at sinabi na mula 11 hanggang 6 p.m. ng gabi, siya ay nasa opisina. May mga witness si Fred na totoo ang kanyang sinasabi. Nakuha din ng mga pulis ang CCTV sa trabaho ni Fred na nagpapakitang pumasok at lumabas siya ng isang beses lamang sa opisina. Bukod doon ay hindi na siya nahagip ng CCTV na lumabas pa.
Hindi naman na inilabas sa media ang kopya na ito ng CCTV. Sa kabilang banda, nalaman ng mga pulis mula sa mga magulang ni Irene ang kakaibang kinikilos ng boyfriend ng kanilang anak na si Fred, magmula nang mamatay ang kanilang anak. Ilang araw pala matapos ang krimen, pinaalis na nila John at Nita si Fred sa bahay nila. Hindi kasi nila nagustuhan ang mga inasal ni Fred at ayon sa kanila, pinatuloy lamang nila ito sa kanilang bahay noon dahil naging parte siya ng buhay ni Irene. Ayon kay Nita, nang araw na matuklasan ang krimen, pinapunta niya ang kanyang kapatid para kilalanin kung si Irene ang labi. Subalit bago pa man makapasok sa morgue ang kanyang kapatid, may dalawang pastor na daw na naandon at sila ay pinadala umano ni Fred. Hindi ito nagustuhan ni John dahil tila sila ay na-bypass ni Fred at gumawa ito ng sarili niyang desisyon nang hindi muna kumukonsulta sa kanila. Nang gabi din ng krimen, sinabi ni Fred kay Nita na may sulat na ibinigay sa kanya si Irene. Sumagot naman si Nita na gusto niyang makita ang sulat na ito. Pero hindi ipinakita ni Fred ang sulat bagkos ay isang maliit na papel na may maikling love letter lang ang ipinakita niya kay Nita. Ayon sa sulat ni Irene, gusto ko lang sabihin na na-appreciate ko kung gaano ka ka-special. Salamat sa iyong pagmamahal, suporta at mabait na puso na laging handang makinig sa aking mga problema. Mahal na mahal kita ng sobra. Good luck sa iyong araw at tandaan mo na si Jesus ay lagi mong kasama. Love and kisses, Irene. Nang mabasa ito ni na John at Nita, naniwala sila na hindi ito sulat kamay ni Irene. Kalaunan ay umamin si Fred sa mga magulang ni Irene na kaya hindi niya ipinakita ang buong sulat dahil ito ay masyadong personal dahil tungkol ito sa kanilang relasyon. Sinabi naman ni John sa mga pulis na tila kinokontrol ni Fred ang kanyang anak at minamanipula. Bukod doon ay tingin nila ay sinasaktan ni Fred ang kanilang anak. Nang huling araw daw kasi nang umuwi si Irene sa kanila, napansin nilang may mga pasa ito. Nang usisain nila ito, bigla na lang nagpalit ng damit sa Irene at itinago ang kanyang mga pasa. Siya ay nagdahilan na nakuha niya ang mga pasa sa gym. Nang araw din na iyon, narinig niya si Irene at Fred na magkausap sa telepono na tila nag-aaway. Ayaw na umano ni Irene na pumunta si Fred sa bahay ng kanyang mga magulang pero nagpumilit pa din si Fred. Sa investigasyon ng mga pulis sa buhay ni Irene, nalaman nila na kahit siya ay isang Christian, pinasali ito ni Fred sa kanilang simbahan. Matapos ang mga investigasyon na ito, ay wala nang naging usad pa ang investigasyon. 2 linggo makalipas ang krimen, isang lalaki ang lumutang at umamin sa mga pulis tungkol sa pagkamatay ni Irene. Ayon sa 18 years old na si Brian, isang babae ang kanyang pinatay sa isang apartment. Nang mga oras na iyon, si Brian daw ay nakagamit ng ipinagbabawal na gamot kaya niya nagawa ang pagpatay. Kinuwento ni Brian ang detalyadong impormasyon kung paano niya pinatay si Irene sa sofa. Ang impormasyon na iyon ay hindi kailanman inalabas ng mga pulis sa publiko. Kaya naman nagtaka sila kung paano nalaman ni Brian ang mga detalyeng iyon. Ilang beses pa muli nilang kinausap si Brian dahil una ay tila wala ito sa tamang katinuan. Nagpabago-bago din ng statement si Brian. Sa isang pagkakataon, sinabi niyang hindi daw pala siya ang gumawa ng krimen at siya lang ang nakakita nito. Dagdag pa niya, Sabado daw nang mangyari ang krimen, ngunit ang totoo ay si Irene ay pinatay ng Miyerkules. Dinala ng mga pulis si Brian sa apartment complex at ipinaturo sa kanya kung saan ang unit ni Irene. Ngunit hindi naman niya maituro doon kung alin ang unit ng dalaga. At dahil hindi naman nagtutugma-tugma ang mga isiniwalat ni Brian sa totoong nangyari, hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis at inalis siya sa listahan ng mga sospek. Muling hiningan ng salaysay ng mga pulis ang boyfriend ni Irene na si Fred. Ayon kay Fred, nang umaga na sila ay nag-away ni Irene, pinasulat niya ang kanyang girlfriend kung ano ang nararamdaman nito sa kanilang relasyon.
Sinabi ni Fred na inabot pa nga ni Irene ang sulat at yun daw ang huling beses na nakita niya ang kanyang girlfriend. Dagdag pa ni Fred, isang love letter ito ni Irene para sa kanya. Nakuha naman ng mga pulis ang sinasabing sulat ni Fred. Sa sulat ni Irene, masasabi na siya ay nagsisisi na nag-away sila ni Fred ng umaga ng krimen. Gusto ni Irene na ayusin nila ang relasyon ni Fred at mababasa doon na pinahahalagan niya si Fred. Subalit ang mga iyon ay taliwas sa sinabi ng huling taong nakasama ni Irene. Base kasi kay William, nang nagkita sila ni Irene ay kinukwento nito ang kanyang balak na makipaghiwalay na kay Fred. Lagi na kasi silang nag-aaway na dalawa. Doon na napaisip ang mga pulis na magkaiba ang sinabi ni Fred at ang pahayag ni William. Sinabi din ni Fred sa mga pulis na nasa loob lang siya ng bahay ng mga magulang ni Irene nang malaman niyang patay na si Irene. Pero ayon sa salaysay ni Nita, wala naman si Fred sa bahay nila dahil nang sumilip siya sa labas, nakita niya si Fred sa loob ng sasakyan nito habang nakapikit. Lumabas ang resulta ng nakuhang fingerprints sa crime scene at nagmatch ito kay Fred. Kaya agad na nagkaroon ng warrant of arrest laban kay Fred. Sa bahay ni Fred, nakuha ng mga pulis ang sapatos na tila bagong linis. Base sa forensics team, match daw ang sapatos sa bakas ng dugo na nakita sa banyo ni Irene. Nakuha din ng mga pulis ang isang martilyo na pag-aari ni Fred sa kanyang sasakyan. Sinabi ni Fred na hindi pa daw niya nagagamit ang martilyo na regalo pa mismo ng mga magulang ni Irene. Dinala naman ito ng mga pulis sa laboratorio para ito ay itest. Binalikan din nila ang opisina ni Fred at nakita sa computer nito na wala siyang naging aktibidad mula alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Ibig sabihin, may panahon na posibleng umalis si Fred at wala siya sa opisina. Wala din nakapagsabi kung nasaan si Fred na mga oras na iyon. Ang pagsuko. June 2005, bago pa man maaresto si Fred, sumuko na siya sa mga pulis dahil sa payo ng kanyang abogado. Sa lie detector test, pumasa naman si Fred sa mga tanong ng mga pulis. Kahit na ganon, inaresto pa rin nila si Fred at kinasuhan ng murder para sa pagpatay kay Irene. Wala namang nasabi sa mga news article kung nakulong ba si Fred habang gumugulong ang kanyang kaso. Marami ang sumuporta kay Fred at naniniwalang hindi niya magagawa ang krimen. Ang trial ng kaso. Nagsimula ang trial ni Fred noong February 2007. Sa trial, hindi umamin si Fred na siya ang pumatay sa kanyang girlfriend na si Irene. Base sa abogado ni Fred, malakas ang alibay ng kanyang kliyente na wala siyang kinalaman sa krimen. Kumuha ang mga magulang ni Fred ng 2 fingerprint experts para depensahan si Fred. Ayon sa expert, ang fingerprint na ebidensya ng mga pulis ay hindi nakuha mula sa DVD pero ito ay kinuha sa isang baso. Ibig sabihin, mali ang naging label ng ebidensya at hindi ito reliable para gamitin sa korte. Hindi naman na magawa pang maeksamin muli ang fingerprint DNA dahil sa hindi malamang dahilan, binalik ng mga pulis ang DVD sa tindahan kung saan ito nirentahan ni Irene. Ayon naman sa prosecution, yung mga oras na nakitang walang aktibidad si Fred sa computer, doon niya posibleng pinuntahan si Irene. At nang nasa apartment na si Fred, inatake niya ang kanyang girlfriend at bumalik na muli sa kanyang opisina. Posibleng sa likod siya dumaan ng building kaya hindi nakita sa CCTV ang kanyang sasakyan na lumabas. Pinakita din ng prosecution ang sulat ni Irene kay Fred bilang ebidensya na si Fred ay nagsiselos kaya pinatay niya si Irene. Sinabi kasi sa sulat na hindi niya naman lolokohin si Fred. Ibig sabihin, may pagdududa si Fred kay Irene na baka ito ay may ibang lalaki. Depensa naman ng abogado ni Fred, masyado daw maikli ang oras para magawa ni Fred ang isang krimen. Maglilinis pa ng kamay at babiyahe muli pabalik sa kanyang opisina? Isang expert din ang dinala ng panig ni Fred sa hukuman.
Sinabi ng lalaking expert na pangalanan na lanting Noah na ang nakuhang print sa banyo ni Irene ay hindi mula sa sapatos ni Fred kundi mula sa isang bagay na posibleng ginamit sa krimen. Ibig sabihin, walang kinalaman ang sapatos ni Fred. Para naman sa nakuhang martilyo, hindi ito nag-match sa DNA ni Irene. Ito ay nangangahulugan na hindi iyon ang bagay na ginamit sa kanya. Lumabas din sa korte na hindi nakunan ng mga pulis ang pahayag ng mga construction worker na nasa apartment complex ni Irene. Pati ang mga nag-ayos ng tiles ay hindi kinausap ng mga pulis. Malaki sana ang maitutulong nito sa kaso dahil sila ang posibleng huling nakakita kay Irene bago ang krimen. Tumagal ang kaso ni Irene ng 9 na buwan at isa ito sa mga naging maingay na kaso sa buong South Africa. Inulan ng puna ng media ang naging investigasyon ng mga pulis at sinabi nilang maraming mali at pagkukulang ang mga ito. Humingi ng tawad ang judge sa korte na si Mario sa mga magulang ni Irene para sa mga naging mali ng mga kapulisan sa investigasyon. Ang hatol ng kaso. November 2007, napawalang sala ni Judge Mario si Fred sa pagpatay kay Irene. Base din sa balita, hindi na siya muling makakasuhan sa pagpatay kay Irene. Bukod kina John at Nita, maraming tao ang nabigo dahil walang napatunayang may sala sa pagkamatay ng dalaga. May 2009, kinasuhan ni John at Nita si Fred ng isang civil case at nanghingi ng 36 million pesos bilang danyo sa pagkamatay ni Irene. Subalit dahil sa stress at gulo na nararanasan ng kanilang pamilya, inurong nila ang kaso. Taong 2010, nanalo si Fred sa kaso na inihain niya laban sa mga pulis ng South Africa para sa malicious prosecution. Ibig sabihin, walang napatunayang basihan ang mga pulis pero kinasuhan pa din nila si Fred. Nanghingi si Fred sa mga pulis ng $2 million o 101 million pesos. Wala namang nabalita kung nagbayad ba talaga ang mga police department kay Fred. Taong 2013 nang ibinasura ng mataas na korte ang unang hatol matapos umapila ang mga pulis. Labis ang lungkot at pagkadismaya ni John at Nita na wala nang naparusahan sa pagkawala ng kanilang anak. Sa huling balita, natapos na ni Fred ang kanyang pag-aaral at nagtatrabaho pa din sa insurance company. Kasal na si Fred at aktibong miyembro pa din ng His People's Church. Taong 2021, isang petition ang inilabas para muling buksan ang kaso ni Irene pero hindi ito nakakuha ng sapat na dami ng pirma. Magpahanggang ngayon ay marami pa rin ang nahihiwagaan sa kaso na ito at maraming nagtatanong kung sino ang pumatay kay Irene. Sa inyong opinyon, si Fred ba ay guilty o hindi? Dapat din bang sisihin ang mga pulis dahil sa kanilang naging kapabayaan sa naging investigasyon? Ang isa pang katanungan sa krimen na ito ng marami ay kung naging malaking impluwensya kaya na mayaman ang pamilya ni Fred sa naging takbo ng kaso ni Irene. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!